Napaka-laki po ng epekto ng magsimula at sumagot na si Pangulong Marcos tungkol sa paninira sa kanya, especially yung controversial na Jonathan Morales na iba-iba ang kinasasangkutang mga kaso at sinabi ng Pangulong professional, liar at hulugan na testigo. Alam niyo kung bakit ko sinabing laki ng epekto? Hindi ho malaman ngayon ng mga anti-Marcos, politiko man yan, abogado, or yung mga vlogger nila, kung paano idepensa ang isang liar na sinasabi ng Pangulo, ang isang bayaran, hulugan na testigo. So wasak na wasak ang kredibilidad at yung kanilang paninira sa First Family at sa ating gobyerno. Kasi ang sinisira po ng mga anti-Marcos, hindi lang naman po ang Pangulo. Dati ko na sinabi at uulitin ko, pag sinira mo ang First Family, ang mga Pilipino, ang Pilipinas, ang sinisira nyo sa international community. Ganun po ang masamang epekto nun eh. Pero alam kong sila nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, kasi baka yun ang utos ng kanilang mga pinanser. Kung sino man yan, ay bahala na kayo. Okay? So, ganun po ang sitwasyon. Dahil Pangulo, nagalit na. Sana madagdagan pa yung galit. Ako, pabor na si Pangulong Marcos ay bawasan yung sobrang kabaitan niya. Dapat talagang siyang sumagot na. Dapat na talagang huwag niyang palampasin ang sobrang panlalait sa kanyang pamilya at sa kanyang liderato bilang Pangulo ng bansa. Palagay ko nakarating na sa ating Pangulo ang aking madalas na panawagan, Mr. President, huwag po ninyong palampasin ang sobrang paninira sa inyo. At ang taong bayan, Marcos supporters, Marcos loyalists ay hindi na po natutuwa sa sobrang paninira sa inyo at ang inyong kabaitan bilang Pangulo ng bansa. Palagay ko may epekto na. At ipagpatuloy po natin, ipagpatuloy po ninyo na aking mga followers, subscribers at viewers ang ating panawagan na ipakita na ng Pangulo ang kanyang tapang, ang kanyang liderato dahil sobra na po ang ginagawa sa kanila. Sa halos 2 taon na ng mga anti-Marcos. Kasi yung pagdating ng June 30, 2 taon na si Pangulong Marcos. So 4 na taon pa yung natitira. Nagmamadali sila. Any comment, reaction, welcome po sa aking mga channel. Sunod na pag-usapan natin ay itong grabe na pong paninira ng China. Grabe po na talagang kawalan ng respeto sa ating mga batas. Kawalan ng respeto sa ating mga otoridad matapos pumutok ang issue na di umano ay merong audio recorded wiretapping ang dating paglabag sa batas ng Pilipinas, Republic Act 4200. Yan po yung anti-wiretapping law. Okay? Ito'y kasunod pa rin dyan po sa West Philippine Sea na kailang pananakop, pangaagaw ng teritoryo ng Pilipinas. At ngayon pati yung kredibilidad ng ating mga military sinisira nila dahil pag tinawagan nila, kinausap nila, inire-record pala. Bawal na bawal po yan. Kaya nga po naggigigil na ang National Security Advisor, Secretary Anyo, Defense Secretary Gibo Teodoro, kasi alam nila ang masamang epekto sa internal, external security ang ginagawa ng Chinese Embassy at ng Chinese government. Tulungan natin ang ating mga otoridad, panindigan ang mga batas at papanagutin ang mga taong umaabuso rito, lalo na po ang mga nangaagaw ng ating bansa, nangaagaw sa ating West Philippine Sea, ang Chinese government. Yan po yan. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Nako, eto. Talagang painit, hindi po lumalamig, kasing init ng El Nino, kasing init po ng climate change. Itong ICC. Abot kamay na po, sabi nila. Kumakaway-kaway na. Parang nagpapakilala na. Parang sinasabi ng International Criminal Court, nandito na kami, papunta na kami dyan, o nandito na kami, nakuha na namin ng ebidensya, susunod na namin ng warrant of arrest. Kaya po, panic mode na yung mga pwedeng tamaan.
Hindi nila malaman. Saywar na lang yung sinasabi nila, willing kami magpa-aresto, haharapin namin yan. Ako, yan ho ay pang saywar lang. Napakahirap makulong, lalo na ho sa abroad. Hindi lang malalayo ka sa pamilya, iba ho ang treatment, no? O sino ba yung pwedeng mga maaresto dyan? Diba? Mga Duterte, si Senador De La Rosa, mga dating opisyal ng pulis. Kasi may mga dating opisyal at kasalukuyang tauhan ng PNP ang pwedeng nakasuhan dyan. Okay? Kaya po ito ay napapag-usapan dahil kung inyong mapapansin, ang legal team, mga abogado ng ating Pangulo ay may kanya-kanya na silang mga opinyon at suggestion, idea na gustong isinumite o isinumite na sa Office of the President. In case na dumating ito, anong gagawin? Kahit paulit-ulit sinasabi ng Pangulo at ng mga opisyalis ng pamahalaang hindi welcome ang ICC. Pero dito po sa mga galawang ito, kailangan nakaprepare ang pamahalaan pag dumating yung warrant of arrest. Kasi kung hindi susunod at hindi pagagalawin ang PNP tungkol sa warrant of arrest anytime na dumating yan, sabi nila June or July, malapit na po yan kasi ngayon Mayo na, posible daw Interpol, International Police ang pagagalawin. Wow! Kaya kung inyong mapapansin, iba-iba at grabe ang reaksyon ng mga supporters, followers ng mga Duterte at yung mga pwedeng managot sa ICC. Talagang nagmamadali sila sirain si Pangulong Marcos. Nagmamadali silang hikayatin ang mamamayang Pilipino magalit kay Pangulong Marcos. In other words, gustong-gusto na nilang palitan si Pangulong Marcos kasi nga kapag nakaupo o pinaupo nila na napakahirap namang gawin, yung kanilang gustong maging Pangulo, mawawala yung power ng ICC niya. Mawawala yung mga warrant of arrest na yan kung sakali at mga pag-aresto kung ano man. Kasi sila yung may hawak. Hindi naman mangyayari yun. Dahil si Pangulong Marcos ay presidente hanggang June 30, 2028 sa ilalim ng saligang batas. Lalo na po ngayon. Kaya posible talaga ang malaking pagbabago kapag na-pressure ang Pangulo sa mamamayang Pilipino at sa international community dahil 58.7% ng mga Pilipino sa survey pumapabor na sa ICC. Dahil nga po sa sobrang panlalait, pambabastos, paninira ng mga anti-Marcos at ng mga Duterte kay Pangulong Marcos at sa First Family. Alam nyo, kung hindi sobra ang paninira nila sa ating Pangulo at sa First Family, hindi ho magagalit ang taong bayan. Hindi makukumbinsi ang taong bayan na pumabor sa ICC. Kaya po pataas ng pataas yung percentage na naniniwala ang ICC ay solusyon para daw manahimik, para daw mahuli, para daw mawala na yung mga panlalait at paninira sa ating Pangulo. Nakita niyo yung mga opinyon na yan. Buhay na buhay po kasi ang demokrasya at paniniwala. At alam na alam ng mga Pilipino dito at sa abroad ang kanilang ginagawa laban sa ating Pangulo. Kaya si Pangulong Marcos ay under pressure na yan sa kung anong kanyang gagawin sa kontrobersyal na ICC at pagpasok ng warrant of arrest